Init na naman, diday. Mainit. Init na, aga-aga sobrang init. Dahil dyan, nakaalala ako ng isang chika. Tayo ay umpisa na tayo sa chismis, chikahan. Chismis, chikahan. Chismis, chikahan na lang tayo. Kaya wala, mag-okay, napakainit. Naalala ko yung kasama ko dati. Ano siya? Bakla siya, bakla. Ngayon, doon niya napakwento niya yun sa amin. Kasi siyempre, siguro, sobrang, tawag doon, malungkot din. Kasi, hindi naman pamilya yung nanay at tatay niya. Ang nanay at tatay mo, na tunay, ay hindi talaga yun magkaasawa. Magkaasawa yung dalawa. Parang jowa-jowa lang dati. Jowa lang sila dati. Tapos, yung sila magkasama sila sa probinsya dati. Pero yung lalaki, yung tatay niya, meron talagang karelasyon sa ibang lugar dati. Maynila ata yun. Meron siya naging karelasyon talaga na meron na siyang anak na rin, may anak na. Nalaman niya sa tatay niya yun. Ganun pala ang nangyari. Yung nanay niya, yung magbakasyon siya sa isang probinsya, nagkaroon siya ng karelasyon. Yung ano niya. Ngayon, sabi ng kawork kong bakla, masama yung loob niya kasi hindi naman siya minahal. Hindi siya minahal. Ngayon, yung nagkaroon ng anak, yung babae na yun. Yung nanay niya, nabuntis. Kasi nga nakagkaroon na ng karelasyon eh. Pero doon lang niya nakita na meron pala yung asawa na malayo. Siyempre, nagbakasyon lang, nagkita sila. Yun. Ang problema nun, hindi siya kinikilala ng ama niya. Bilang isang anak, hindi siya kinikilala ng tatay niya, oo. Gawa ng, bata pa lang siya, alam naman ng nanay niya, na may bakla siya. O, bata pa lang siya, alam niya na sa sarili niya at ang nanay niya na bakla siya. So, hanggang saan lumaki siya? Alam naman niya na kung sino yung tunay niyang ama. Alam niya kung saan niya, and then, yung totoong niyang tatay, kilala niya, kasi ayun na yung nakukwento ng mga nanay niya eh. Kaso, hindi niya tinatanggap maging masaya. Kasi, hindi man lang siya kinakamusta kahit ng anak niya. So, yung pala, ang totoo pala, kaya pala siya hindi makilala man lang ng ama niya kasi bakla siya. So, yung katrabaho ko na yun, dati pa naman, bata pa lang siya, high school pa lang siya, elementary, bakla na siya, hanggang sa nagtrabaho na lang siya. Kahit na alam niya yung tatay-tatayan niya na tunay, never siya inalagaan o kinilala simulat sa school. Ni halos mga naging kapatid niya sa side ng tatay niya, never niyang nakilala. Kumbaga, hindi pinapakilala ng tatay niya na makilala yung side na yun sa kabila. Kahit na gusto niyang malaman yung side man lang ng mga kapatid, di ba? At least kahit paano, meron siyang nakakasama. Kaso ganun eh. Yun niya pa rin tiisin. Pero ginawa niya lahat. Salamat naman sa kanya kasi kahit paano, mga tiyahin niya, mga tito, tita, sa side ng tatay niya, maganda naman siya, magaling siya, masaya siya kasi kahit paano, kinikilala siya ng mga tiyahin niya at saka tiyuhin. Oo. Kahit na never man, ay hindi siya tinitingnan ng tunay niyang ama. Pero siguro talaga yung life na hindi mo sinasadya na nabuhay ka dahil sa pagkakamali ng parents niya at saka na hindi inaasahan na nagkaroon ng anak na kagaya niya. Kaso pagkakamali, naging bakla siya. Ayan din ang ayaw ng tatay niya. Sa side niya, yung lalaki, ayaw talaga. Kaso, no choice sa kanya. Ayun ang kanyang, ayun ang pakaramdam niya eh. Simula sa bata pa lang siya, ganun talaga siya bakla. At least para sa kanya, ang ginagawa niya lahat, ang dapat niyang gawin ng trabaho, para matuto sa nanay niya, makatulong. Lahat gagawin niya lahat. Kahit magpagod siya sa trabaho, basta makatulong siya sa nanay niya. Pero talaga, kahit naman magantay siya sa pagkikita niya ng kanyang tunay niyang ama. No choice na, ayaw din naman eh. Ayaw na lang niya makipagpilit na piliin niya sarili niya sa kahit na gusto niya makita yung mga kapatid sa side ng papa niya. At kahit paano, nakakabanding-banding niya kaso, walang kaalam yung mga kapatid niya sa side ng tatay niya. Walang side, wala pang alam. Kaya yun, para sa kanya, masaya lang siya sa side ng nanay niya. Yun, kilala niya sa side ng nanay, mga pinsan-pinsanan. At least, nag-enjoy kapag kasama ng mga pinsan niya sa side ng nanay niya. Yung talaga yung life, hindi talaga siya matanggap ng nanay niya. Basta tanggapin na lang niya. Tanggap lang siya tanggap. Para maging masaya na lang. Kasi may nanay pa rin naman siya, hindi naman nanay niya kahit ayaw ng tatay niya. So, yun talaga yung life niya. Para sa kanya. Sa ngayon, kung hindi man siya tanggapin hanggang ngayon, matanda man, hindi na siya matanggap. Basta yung nanay niya, naandyan, kasama niya. Ganun lang. Naalala ko lang naman, kasi napachika lang din siya nagtatrabaho kami. Yun, sobrang init, sobrang talagang init, kaya tayo masiliguan na, kaloka. Bye!